Okay. Meron pong isang mga ngaral na nangangaral sa konteksto kung papaano nililinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng tao. Mula dun sa crowd, merong isang ateista, isang tao na hindi naniniwala sa Panginoon na ininterrupt yung pagtuturo ng mga ngaral na ito. Tinanong siya ng tanong na ganito, how can blood cleanse the sin? Paano ba yung dugo naglilinis ng kasalanan? Medyo napahinto, yung mga ngaral. Iniisip niya kung paano sasagutin yung tanong ng artistang iyon, ng taong iyon na hindi naniniwala sa Panginoon. At pagkatapos, may pinakita ang Panginoon sa isipan niya, may ni-remind sa kanya, at pagkatapos kinontra niya yung tanong ng artista ng kapwa-tanong. Ang tanong naman niya ganito, how can water quench the tears? Paano raw na iibsan ng tubig yung pagkauhaw? Nag-isip din yung artista, pero para mapagtakpan at hindi siya mapahiya, sinagot niya yung tanong ng mga ngaral. Ang sabi niya ganon, hindi ko alam, but I know it does. Pagkatapos napangiti po yung mga ngaral, mula dun sa sagot niya, sinagot din siya ngayon ng mga ngaral. Sabi niya, alam mo, hindi ko rin alam, but I know it does. Okay? Kung kayo yung tatanungin, paano nga ba nakapaglilinis ang dugo ng Panginoon ng kasalanan po natin o ng kasalanan ng tao? Okay? Sinasabi po natin yung bagay nito, kinukwento po natin. Dahil sa hapong ito, yung pag-aaral po natin, ay may kinalaman. Sa bagay na yon, patungkol sa bagay na ito. Okay? At yung titulo po ng pag-aaral po natin sa hapong ito, tinawag po natin, okay. Ang titulo po ng pag-aaral po natin sa hapong ito, tinawag po natin as white as snow. At ang teksto po natin makikita sa Isaiah 1:18-20. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muli maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Pinupuri po namin kayo. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na masamba namin kayo. At nawa, Lord, nakapagbigay kami ng galak, Panginoon, sa puso mo, ng ngiti sa labi mo, sa simple mga pasasalamat at pagsamba po namin sa iyo. Lord, sa patuloy po ng aming gawain sa pag-aaral ng iyong salita, dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na sa iyo lamang nagmumula. God, at hayaan mong unawaan po namin yung mensahe po ninyo para sa bawat isa sa amin. Muli, Lord, purihin ka, dakila ka sa buhay ng bawat isa. At kinikilala namin, Panginoon, na wala kaming magagawa, maliban na lamang, God, samahan mo kami. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay, as white as snow, Isaiah 1:18-20. Okay. Slide, please. Ayan. Basahin po natin. Isaiah 1:18-20, as white as snow, ganito pong sinasabi. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing in obedience, sabing ganon sa verse 19, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Sapagkat sinabi ng salita ng ating Panginoon, purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Meron pong tatlong bahagi, po yung pag-aaral po natin, hinati po natin ito sa tatlong punto. Ang una, slide please. Okay, a remarkable call. Makikita po natin yun sa verse 8, letter A. Anong sabi? Sabing ganon, come now, let us reason. Merong dalawang bagay doon sa bahaging yon. Una, yung salitang come. Okay? Anong ibig sabihin nito? This is the appeal to the heart and will. Paano nangyari yon? Okay, una muna, yung heart. Sabing ganon, preaching should be directed to the emotions, for feeling, as we know, such as joy and loneliness, hope and despair, love and hate are very powerful motivators. Sabing ganon, yung pangangaral daw, dapat ay nakadirekta doon sa emosyon.
Sapagkat yung damdamin, kagaya ng nalalaman po natin, kagaya ng galak, ng kalungkutan, ng pag-asa at kawalang pag-asa, ng pag-ibig at pagkamuhi. Lahat ng ito, sabing ganon, ay napakamakapangyarihang manggayak. No? Very powerful motivators. Okay? This is the reason why, ito yung dahilan kung bakit madali tayong mahukap, sa mga soap opera, sa mga TV series, okay, sa mga drama. Tama ba? Sino sa inyo ang hindi nanonood ng drama? Ng mga soap opera, lalo na yung matatanda, paborito po nila yung bagay na yon. Okay? Slide, please. Okay. Naalala ko nung elementary ako, nakalipat na kami sa may Nabotas noon, pero nag-aaral pa rin ako sa Pedro Guevara sa may Binondo. Alam po ba ninyo yon? Sino na nakarating sa inyo sa Binondo? At dahil malayo, ang ginawa po ng nanay ko ay kapag weekdays, nakikitulog ako doon sa tiyuhin ko, sa tiyahin ko. Okay, pagkatapos umuwi lamang ako kapag Friday afternoon, pagkatapos ng klase. Habang nakatira ako doon, yung mga tiyuhin ko kasi, o yung tiyuhin ko, meron siyang shop doon sa tawag dito, bahagi din ng bahay nila, pagkatapos ng sala, meron shop siya, paggawaan ng mga relo. Okay? At pagkatapos, araw-araw merong dumadating na comics. Sino pa nagbabasa sa inyo ng comics dati? Diba? Merong dumadating na comics at talagang kuhang-kuha niya yung atensyon ko. Binabantayan ko siya yung kada labas, yung kada karugtong nang nabasa ko noong nakaraang linggo. Para kasing lahat ng comics, lahat ng pangalan ng comics ay nirarasyon doon sa tiyuhin ko. Ganun siya kahilig sa comics. Kapag wala kasi siyang tanggap, basa siya ng basa habang nakaupo ron sa kanyang shop. Okay? Yan, nakikita po natin, At sa TV, ganun din naman, Naalala ko yung nanay ko dati, mahilig siyang manood ng Helen Bella at saka ng Connie Reyes Mumar on camera. At hindi mo pwedeng patay yung TV kapag pinapanood niya yun. Okay? May mga pagkakataon pa nga na nakakatulugan niya, pero kapag pinatay mo, parang alam na alam niya. Sasabihin niya sa'yo, buksan mo yan, nanonood ako. Pero tulog na siya. Okay? Bakit nangyayari yung bagay na yon? Sapagkat yung mga palabas sa TV at yung mga nababasa natin sa comics, nilikha sila, design sila, para talaga hipuin yung mga puso ng bawat isa sa atin. Para kunin yung atensyon natin doon sa mga bagay na babasa nating kwento at doon sa mga napapanood natin sa telebisyon. Ngayon, napakarami na, meron ng mga social media. Pero iisa yung kanilang layunin. Para Para entertain tayo. Okay? At may entertain lamang tayo kapag na-touch niya. Okay? Yung puso ng bawat isa sa atin. Kapag nagkaroon yun ng tawag dito, ng epekto sa buhay po natin. Tama ba? May mga Korean nobela, di ba? Meron mga Chinese drama. Okay? Kung familiar po kayo. Next slide. Okay? People must be steered, sabing ganon, their feelings and made them to desire what the Lord offers. Kinakailangan daw na tawag dito, mabago, mahaluka yung kanyang damdamin at para akayin siya na magdesisyon o para nasain niya, kung ano man yung ina-offer ng ating Panginoon sa kanila. And even some may argue, that emotions are not based on faith. We have to remember, kahit sinasabi nila, yung emosyon hindi naman nakabase sa pananampalataya. Okay? Pero kinakailangan po nating maalala at kailangan po nating tandaan, that God Himself is an emotional being. Tama ba yon? That God is an emotional being who experiences profound love na nakararanas ng masiding damdamin, kaya ng pag-ibig, kagalakan, pagkahabag, galit, at pati panibugho, nararanasan ng Panginoon yung bagay na yon, bilang emotional being. Though these emotions are considered perfect, okay, and aligned with His holy character. Paano po nangyari yon? Halimbawa, for example,
When God is angry, is it always a holy reaction against injustice or sin? Tama ba? Kung nakikita man natin sa Biblia na nagagalit ang Diyos, lagi itong holy reaction ng Panginoon laban doon sa mga kawalan ng hustisya at kasalanang nakikita niya. Hindi dahil sa irasyonal na nagalit na meron siya kagaya ng tao. Tama ba? Sabing ganon, God's emotions are always righteous because while God expresses emotions similar to what He endowed in human, He is not controlled by them. Yun ang pagkakaiba. Tama? Ang emosyon daw ng ating Panginoon ay laging makatuwiran. Sapagkat kahit ini-express ng Panginoon yung kanyang nararamdaman, yung kanyang damdamin na meron din tayo na nilikha sa wangis po niya. Tama ba? Hindi siya control ng bagay na yon. Kaya ba? Hindi katulad nating mga tao. Tama? Alam po ba ninyo kung bakit nagkakaroon ng mga road rage? Anong dahilan? Dahil sa simbolo ng damdamin, ng pagkagalit. Nagkakaroon ng pag-aaway sa lansangan. Alam ba ninyo kung bakit nagkakaroon ng wala naman tayong camera, meron pala. Kung bakit nagkakaroon ng pagpapatiwakal yung mga kabataan ngayon, anong dahilan? Dahil pa rin saan? Sa matinding emosyon ng pagmamahal sa kanyang opposite sex, pero nang sinasabi ni Dustin kanina, na hindi nila makontrol yung mga bagay na yon. So makikita po natin, bagamat ganun tayo, ganun yung tao, kaya pinapalagay natin na hindi ganun yung Diyos o walang emosyon ng Diyos, maling bagay na ipalagay ito. Okay? Kagaya ng sinasabi po natin, ang Diyos ay isang manlilikha na merong damdamin kagaya ng kanyang nilalang na nilikha ayon sa kanyang wangis. Tama ba? So for this reason, makikita po natin, we cannot take emotion out from God. Hindi po natin pwedeng alisin yung damdamin mula sa Diyos. Naalala ko po dati kasi Baptist kami. Lumaki ako sa isang Baptist church. Talaga ang gamit naming mga kanta naggagaling sa himnaryo. Tama ba? Tapos ang gamit naming instrumento, kung di piano, organ. Kung meron man kaming gitara, analog. Susundan po ninyo. Pagkatapos, kasi doon sa mga congregational churches, yung mga pastor po namin doon parang mga empleyado ng simbahan. Tama? May mga kontrata yon. Halimbawa, 5 years, pagkatapos ng 5 years, kapag nagustuhan ng congregation yung kanilang serbisyo, ini-extend yon. Okay? Kaya lang nagkataon, yung anak ng isa, o yung anak ng chairman, ng board, ng aming simbahan na nag-aaral sa Bethel Bible of College, okay, graduate na. At pagkatapos, nagkataon din na yung pastor namin ng mga panahong yon, ng pagkakataon na yon, patapos na rin yung kanyang kontrata. Nasusundan po ba ninyo? So mula doon sa mga pastor na galing sa PBIAS Bible College, ngayon po naman, yung magiging pastor namin, graduate ng Bethel Bible College. Susundan po ninyo? Hello? So nagkaroon talaga ng malaking pagbabago, Yung himnaryo, tinanggal na yon, pagkatapos yung mga instrumento napalitan. Kung dati ang ginagamit lang namin, piano, organ, ngayon gumagamit na ng gitara, gumagamit na ng mga drums. Okay, nagkaroon ng malaking pagbabago. Mga bagay na parang naging issue doon sa loob ng aming simbahan. Dahil naroon pa rin yung mga traditional at mga konserbatibo na miyembro ng aming simbahan na ayaw ng ganung uri ng panambahan, yung maingay. Sabing gano'n nila, ang argumento nila, masyado tayong emosyonal sa ating pagsamba. Hindi dapat gano'n. Dapat naroroon yung reverensya, yung matinding paggalang sa kabanalan ng ating Panginoon. Tama ba? Tama naman kung tutuusin, Kaya lang sa puntong yon, inaalis natin. Okay? Yung damdamin din naman ng ating Panginoon. Hindi ba natutuwa ang Panginoon kapag sinasamba natin siya? At hindi ba napakahirap sumamba ng sasabihin natin, halimbawa, ano ba kanta yung masaya? May galak, may tuwa. Ang hirap naman nun.
Tama? Hello? Ang hirap naman nun, tama po ba? Yung, I've got joy like a fountain, I've got joy. Kumakanta ka ng joy, pero ang haba-haba ng mukha mo, parang ang hirap naman nun. Amen? Nasusundan po ba natin? So madaling sabi, nagkaroon po ng pagbabago sa simbahan po namin at nakita, na yung pagbabagong yun ay nakatulong din sa paglago ng simbahan, sa paglago ng aming iglesia. Bagamat yung mga nakaraang pastor namin talagang mahuhusay, ang gagaling po nila. Yung huli po naming pastor, si Pastor Clem Guillermo. Okay? So ano pong sinasabi natin dito, God is not impersonal or cold. Hindi siya impersonal o yung walang pakialam, yung manhid. Okay? For He deeply invested and emotionally involved with His creation. Sapagkat nag-i-invest siya ng damdamin, at nag-i-involve siya sa kanyang nilikha, sa kanyang nilalang. And it shows on how He deals with us through His Spirit for our salvation. At makikita natin yun, maging kung paano niya tayo dinidil, sa magitan ng kanyang banal na Espiritu para sa ating kaligtasan. Tama ba? He communicated His Word into our hearts and not just wrote it on the stone. Sapagkat sa ating tipan, sa ating Panginoon, ang Panginoon ngayon nagsasalita na diretso sa puso natin. At yung kanyang mensahe, hindi na ito sinusulat sa bato na walang damdamin, na malamig o cold na tinatawag po natin. So makikita po natin, sa magitan ng kanyang tipan at sa magitan ng kanyang pakikipag-isa sa atin, ang damdamin ng Panginoon, ang kanyang kagalakan para mapaabot sa atin, yung kanyang kaligtasan. Makikita natin yun, mabasa natin yun sa 2 Corinto 3:3. Anong sinasabi? Ang sabi ganito, you show that you are a letter from Christ. Sabi ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Ipakita ninyo na kayo yung titik mula sa Panginoon. Okay? Written not with ink, but with the Spirit of the living God. Sinulat hindi sa magitan ng tinta, kundi sa magitan ng Espiritu ng buhay na Diyos. Not on tablets of stones. Tama? Hindi doon sa mga tableta ng bato na malamig, na walang buhay. But on the tablets of human hearts, kundi doon mismo sa tableta ng puso ng tao. Okay. Alam po ba ninyo kung paano nagde-decide ang isang judge kapag umahawak siya ng kaso at pagkatapos ng mahabang proseso ng discourse sa korte? Alam po ba ninyo kung paano siya nagde-decide? Hello? Lahat ng transcript, kinukuha niya yon pagkatapos inaaral niya uli yon. Pero kapag ginagawa niya yon, palagay ninyo, kapag binabasa niya yung mga transcript ng tawag dito, doon sa courtroom, may damdamin ba yon? Binabasa niya yun as it is. Wala yung damdamin doon. Hindi niya tinitingnan kung ano yung reaksyon ng tao habang nangyayari yung bagay na yon. Hindi siya pwede magpadala sa damdamin. Tama? Kasi babase lamang siya doon sa nakasulat ayon sa batas. Nasusundan po ba ninyo? Ganun yung batas. Wala siyang damdamin. Patay siya. Manhid siya. Wala siyang pakialam sa atin. Parang ganon. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, sinabi natin kung paano sinerbasa. Siya kasi, dati siyang Chief Justice, Isang beses lang siya nagsalita talaga sa opening, Nagkwento lang siya. Pagkatapos, ang gumawa na ng trabaho, pagkatapos noon, si Estelito Mendoza na. Palagay ninyo, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Bakit nagkwento lamang siya? At hindi siya gumamit ng mga batas na nakasulat sa konsti natin para patatagin yung kaso na meron sila. Anong palagay ninyo? Bakit? Bakit magkaiba yung ginawa ng dalawang abogado? Si Estelito, ginamit niya yung batas. Tama? Para i-prove, para patunayan yung kanilang punto doon sa kanilang kaso. Pero si Andres Narbasa, nagkwento lamang siya. Bakit? Hello? Dahil gustong abutin ni Narbasa sa pasimula pa lamang yung puso ng mga nakikinig sa kanila.
Dahil gusto niyang kunin yung simpatiya hindi lamang ng mga tao roon sa Kongreso, pati yung milyong-milyong taong nanonood sa kanila sa telebisyon. Tama ba? So ganun yung ginawa niya. Nagkwento lamang siya at pagkatapos bahala na si Estelito Mendoza na patunayan sa magitan ng batas na pinaglalabanan po nila. Hello? Hello? Amen. So yung batas wala talaga siyang damdamin. Pero yung grasya, yung biyaya o yung bagong testamento na meron tayo, hindi yun nakasulat sa bato. Nakasulat yun sa puso mismo ng bawat isa sa atin. Amen ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Pangalawa, ano yung una? Undercome, heart, no? Kasi sabi natin, that is the appeal to the heart and will. Una, heart. Ngayon naman, will. Anong ibig sabihin nito? Sabing ganon, preaching should be directed to the will. Dapat daw yung pangangaral ay nakadirekta doon sa kalooban. People must see that they have to decide and must do something about it. Kinakailangan makita ng tao pagkatapos marinig ang mensahe mo, okay, na kinakailangan niyang gumawa ng desisyon at gumawa siya ng bagay ayon sa kanyang napakinggan, okay, para sa pagbabago. Tama ba? Nasusundan po ninyo? Kaya dun sa sermon, meron tayong tinatawag na appeal type of conclusion, that makes direct appeal for immediate decision. Okay, yun yung appeal type of conclusion. That makes direct appeal for immediate decision, action, or obedience after the sermon. Meron ding lesson conclusion, binabanggit yung mga salient point dun sa mensahe. Meron namang summary conclusion, Pero dito sa pinag-aaralan po natin, ang karaniwang ginagamit kapag gusto nating abutin, yung kalooban ng tao at para gumawa sila ng desisyon, base sa napakinggan po nila, yung appeal type of conclusion. Okay, moving on. Slide, please. Sabing ganon, preaching should be directed to the conscience. Dapat daw yung pagtuturo, yung pangangaral, ay nakadirekta, okay, doon sa konsensya. Tama ba? People must be brought under the conviction of sin. Dapat daw yung tao ay madala sa ilalim ng konbiksyon ng kasalanan for them to realize their mistakes and to act accordingly for change. Para magkaroon sila ng realisasyon, mapag-isip-isip nila yung kanilang kamalian at pagkatapos, gumawa sila ng aksyon base sa kanilang napakinggan para sa pagbabago. Amen po ba? Hello? Dapat daw yung pangangaral o yung salita ng Panginoon kapag binibitawan natin, dapat umaabot yon hindi lamang sa puso ng tao, kundi maging sa kanyang kalooban. Kinakailangan niyang gumawa ng desisyon pagkatapos niyang iyakan, pagkatapos niyang umiyak. Tama, kinakailangan niyang mag-decide. Okay? Yun yung nakita natin sa kwento ng woman at the well. Tama ba? Sino nakakaalam ng kwento ng babae doon sa may balon? Ayaw niya magpakita sa ibang tao, nagpupunta siya sa tanghaling tapat Tama? Kasi usually naglalabay yung mga Hudyo na babae umaga. Okay? Pero siya nagpupunta roon ng tanghali para mag-igib. Tapos naroon ang Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Nagsimula yung kanilang conversation saan lamang? Mula doon sa tubig, humingi lamang ang Panginoon ng tubig kung pwede siya makahingi ng tubig, from material thing, doon sa tubig, sa water. Pero makikita po natin na sa pagpapatuloy ng kwento, ano nangyari? Saan nagtapos yung kwento? Sa kanyang personal na buhay na, hinahanap na ng Panginoon yung kanyang asawa. Tama ba? Hello? Kinakailangan kasi makaabot ang Panginoon dun sa konsensya ng babae, makita niya yung pagkakamali niya, pagsisihan niya yon para matanggap niya yung kaligtasan na dala ng Panginoon. Dahil yun ang dahilan kung bakit nagpunta yung Panginoon doon. Dahil kung mabasahin po natin yung John 4, sabing ganon, He must go through Samaria. Kinakailangan niyang dumaan sa Samaria na hindi nila ginagawa bilang mga Hudyo. Iniiwasan nila yung Samaria, ayaw nilang dumaan doon. Mas willing silang dumaan sa Decapolis, doon sa mga Grego.
Okay? Kaysa dumaan sila doon sa Samaria na, anong tawag dito, na tinuturing nilang second-class Jews, no, citizen ng kanilang bayan. Okay, pero makikita natin, pumunta roon ang Panginoon para lamang sa babaeng iyon. At para mangyari yung layunin ng Panginoon, yung purpose niya, kaya siya naroon, kinakailangang madala niya sa pagsisisi yung babaeng iyon doon sa may balon. Hinanap niya yung kanyang asawa. Ang sabi ng babae, wala akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, tama ka. Dahil yung kinakasama niya, no, hindi niya yung talaga asawa. Doon kasi sa kanila, pinapahintulutan lamang yung pag-aasawa ng 5 ulit. Tinatanggap yun bilang legal. Halimbawa, naghiwalay ka, pwede ka ulit mag-asawa, pero hanggang 5 beses lamang. Yung pang-anim, hindi na pinapayagan. Okay? So, ang insinuation, anong tawag dito? Ang implication, ipinapakita doon sa kwento na yung babae, yung kinakasama niya, pang-anim na niya yung asawa. Nasusundan po ba natin? Pero ang kagandahan doon sa kwento, hindi, anong tawag doon? Hindi gumamit ang Panginoon ng mga salita, para ma-open. Okay? Yung babae doon sa well. Gayunman, sa pamamagitan ng kwento ng ating Panginoon o ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, na ipakita pa rin niya doon sa babae yung kanyang pagkakamali. Okay? Na kinakailangan niya magbago nung punto na iyon. Amen? So kinakailangan makaabot tayo sa puso at gayon din naman sa kalooban at konsensya ng nakikinig sa atin. Tama? Anong punto natin? Here we see that no matter how many sermons we heard or how much effort that the speakers put into his message, makikita po natin dito, kahit hindi importante kung gaano karami mga sermon na narinig po natin o kung gaano effort yung binibigay ng mensahero at nilalagay niya sa kanyang mensahe, kahit magpapadyak pa siya, kahit maglulupasay pa siya, kahit magsisigaw pa siya. Tama? Kung hindi naman makakaabot yung mensahe niya doon sa puso na nakikinig sa kanya, mababaliwala lamang yung sermon o yung mensahe na yon. Tama ba? Here we see that no matter how many sermons we heard or how much effort that the speaker put into his message, unless our hearts were touched, maliban na lamang na mahipo yung puso natin and our will or desire arose, okay, at mabuhay, magising yung ating kalooban o yung ating damdamin, will never be moved to put the lesson we've learned into action. Hindi talaga tayo gagalaw. Tama? Para yung narinig nating sermon ay gawin natin sa buhay natin. Kinakailangan yung mensahe, yung sermon, makaabot sa puso ng bawat isa sa atin. Okay? So, for speakers or for anyone who share the gospel or for those who invite others to come to know the Lord, para sa mga tagapagsalita, at para sa sino man nagbabahagi ng magandang balita, okay, at para sa kanila na nag-aanyaya o nagyayaya para lumapit ang iba sa Panginoon para makilala nila siya, must always see to it to make an appeal to the heart and will of their audience. Tama? Kinakailangan ay mapaabot nila. Ano yung appeal? Iba pang salita. Kailangan ma-persuade, parang gano'n, Ginugil ko na yung kanina, yung Tagalog nun, nakalimutan ko ya naman Naka-drugs kasi ko Oo, kinakailangan mahimok niya yung tao. Tama yon si Pastor Joey. Okay? Kinakailangan ay mahimok natin yung puso at kalooban ng mga nakikinig sa atin. So, letter B. Ano yung letter A? Come, let us reason. So, letter B, reason. Tama? Come, let us reason. Ano ibig sabihin nito? This is the appeal to the mind. Okay?
yung panghihikayat naman, doon sa isipan naman ng mga nakikinig sa atin. Here we see that preaching should be directed to the intellect. Dapat daw yung pangangaral hindi lamang nakakaabot sa puso, kaya hindi nakakaabot, doon sa intelligence, sa intelihensya ng mga nakikinig sa atin. For people must be able to discern how sane, insensible God's appeal is. Kinakailangan daw kasi makita ng mga taong nakikinig sa atin kung gaano karasyonal, tsaka kapraktikal yung appeal ng Panginoon sa atin. And it is not insane o irrational to believe. At hindi kabaliwan ang maniwala tayo o manampalataya tayo sa salita ng ating Panginoon. Tama ba? Sabi kasi nila, ayoko niyan, nakakabaliw yan Okay? Pero alam po ninyo sa pag-aaral, kahit sa atin, dito lamang sa ating mental health hospital, tama? Kahit siguro sa 100 tao na naroon, hindi ka naman talaga makakita kahit isa man lamang na nabaliw dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ayon kasi doon sa pag-aaral, lumalabas yung mga tao na nagkakaroon ng issue, mental issue dahil sa pagbabasa ng Biblia, hindi talaga dahil sa Biblia. Ibig sabihin, bago pa sila, nagkaroon ng pagkakataon na makabasa ng Biblia, meron na talaga silang mental health issue sa buhay po nila. Nag-trigger lamang, Kasi kapag nagbabasa, pagkatapos hindi maintindihan, hello! Kaya importante pa rin na nakikinig tayo dun sa mga ngaral, dun sa mga nagtuturo sa atin. At kung may mga bagay na hindi tayo naiintindihan, huwag nating pilitin. Tanong natin sa kanila. Amen ba? Amen. So here we see that preaching should be directed to the intellect, for the people must be able to discern how sane and sensible God's appeal is. And it is not insane to believe. Bakit? For faith in God is a belief to a concrete, though currently invisible reality. Dahil yung pananampalataya sa Panginoon na isang paniniwala sa isang konkreto, yung mapanghahawakan, yung dependable, kahit hindi natin nakikitang katotohanan. Which can be both demonstrated, pwede mo siyang i-demonstrate. Paano yung demonstrate? Pwede mo siyang maipakita and explain. Pwede mo rin siyang maipaliwanag intelligently. Sabing ganon, it has a real basis and not something that someone's made up. Bakit tayo naniniwala kay Kristo? Imbento lamang ba yon? Hindi. Dahil ang Biblia mismo at ang kasaysayan mismo na nagpapatotoo. Na minsan isang panahon, merong isang batang lalaki na pinanganak sa Bethlehem ng Judea na ang pangalan ay Jesucristo. Tama ba? Hello? At dahil din yun sa mga patotoo ng mga apostol at ng mga church forefathers pagkatapos nila, na nagpasalin-salin na sa simbahan hanggang sa panahon natin ngayon, ang tawag doon oral tradition. Tama? Bakit natin alam yung kwento ng lolo natin? Dahil kinuwento yun ang tatay natin. Ganun din. Yung mga nangyari noong unang panahon, hindi lamang yung pinapatutuhanan ng Biblia na binabasa natin, pinapatutuhanan din yun, maging ng kasaysayan, at maging ng oral tradition sa loob ng simbahan. Hello? So meron siyang mapangahawakang katotohanan, kahit hindi yun nakikita sa kasalukuyan. Hindi man natin nakitang pinanak si Kristo Hindi man natin siya nakitang ipinako sa krus Pero yun ang sabi ng mga nagpapatotoo, ng mga witnesses. At yun yung pinaniniwalaan natin. Hindi siya imbento, hindi siya basta sumingaw na lamang pagkatapos niyakap natin ang tawag doon blind faith. Yung bagay na hindi may paliwanag pero pilit pa rin nating niyayakap. Amen? Meron tayong mapanghahawakan. Tama? Merong kasulatan, merong patunay. So yun po, Faith in God is a belief of concrete, though currently invisible reality. Kahit yung mga pangako ng Panginoon, dahil alam natin na totoo yung pangako na yon, base rin sa karakter ng Panginoon, pinaniniwalaan din natin yon na mangyayari sa atin at mangyayari sa darating na panahon. Umaasa tayo na minsan isang araw, babalik ang ating Panginoon ayon sa kanyang pangako noon. Tama? Yung pananampalataya kasi, pagtanaw ito sa mga bagay na nangyari noon. Samantalang yung pag-asa naman ay pagtanaw sa mga bagay na inaasahan natin na mangyayari
sa darating na panahon. Amen ba? Amen. So, anong sabi? Can be both demonstrated and explained. Dapat daw na ipamamalas at pagkatapos na ipapaliwanag. Meron akong pastor na kilala, lagi niyang sinasabi ito kapag nagtuturo siya. Sabi niya gano'n, nung araw kasi, yung mga tao madaling maniwala. Madali silang maniwala sa Diyos dahil yung milagro, parang karaniwan na lamang nangyayari sa simbahan. Tama ba? Hello? Ngayon ba, karaniwan pa rin bang nangyayari ang mga milagro sa simbahan? Bagamat nangyayari, patuloy pa rin nangyayari, madalang na lang. Tama? Kahit ngayon mga ngaral na kinikilala natin ng mga merong gift of healing, kagaya nila Benin, sila mismo umaamin na merong mga pagkakataon na naka-set up. Okay? Anong tawag dito? Ayun. Yung nakaprograma na, na merong lalapit, merong ganito, merong ganon, tapos scripted. Tama ba? Hello? Sabi niya, noon kasi, kaya madaling maniwala yung tao dahil napakaraming mga milagro. Pero paano ngayon? Paano natin sila mapapaniwala kung wala naman tayong kakayahan para gumawa ng milagro? Kung wala naman tayong gift of healing? Anong pwedeng gawin natin? Ang kinakailangan at magagawa natin, magkaroon tayo ng kakayahan, may paliwanag natin kung ano yung pinaniniwalaan at pananampalataya natin. Tama? In the absence of miracle, dapat presente naman yung wisdom para mapaniwala natin yung mga taong nakikinig sa atin. Ang problema, hindi ka na nga sinusundan ng milagro, ikaw na nga problema, may sakit ka. Tama ba? Tapos hindi ka pa marunong magsalita. Sino pa maniniwala sa'yo? Hello? So, kinakailangan, kung wala mang milagro, dapat kaya mong ipaliwanag yung pinaniniwalaan at pinanampalatayanan mo. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Ang sabi ni next slide please. Ayun, for faith, hindi ko pala nalipat kanina, sorry. Okay, ang sabi ni C.S. Lewis, ganito, the heart cannot rejoice in which? The heart cannot rejoice in what the mind rejects as false. Yun ang sabi niya. Madalas kapag kinukuha ko yan, pinaparaphrase ko ginaya ko si Henry H. Halley. Ang ginagawa ko parang ganito, my heart cannot rejoice on things my mind cannot understand. Tama? Hindi ako masisiyan sa isang bagay na hindi ko naunawaan. Dapat maintindihan ko yun. Hello? Tama? Kaya yung challenge para sa bawat isa na anak ng Panginoon, dapat pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Dahil yun yung revelation niya, yun yung iniwan niya sa atin para mas magkaroon pa tayo ng malalim na pagkakilala sa Kanya. Tama? Anong sabi ni C.S. Lewis? The heart cannot rejoice in what my mind rejects as false. Paano mo yayakapin yung isang bagay na sinasabi ng isipan mo? Teka, parang imposible ito. Tama? Paano ka masisiyan sa isang bagay na tawag dito na hindi mo nauunawaan? Okay? It should be appeal to reason. Tama? Una, to the heart, and then pangalawa, to the reason. At kapag sinabi nating reason, ang hinaabot natin doon ay ano? Yung mind, yung kaisipan ng mga nakikinig o yung isipan ng mga nakikinig sa atin. Anong punto natin? At this point, it is evident that preaching or gospel invitation should appeal to the well-being of the people. Okay? Dapat daw, sa puntong ito, nakikita po natin na yung pangangaral o yung imbitasyon ng mabuting balita ay nag-aapila. Okay? Sa buong katauhan natin. Tama ba? Sa ating puso, gayon din naman sa ating isipan. To their mind, will, and emotion. In order to touch or affect their lives. Para mahipo natin at makaapekto
Okay, yung pangangaral natin, yung salita ng Panginoon sa buhay ng mga taong nakikinig sa atin. Okay? And as Christians, whose lives are being read by the people, our testimony should also influence or touch theirs. Dapat daw maka-impluwensya yung testimonya natin dahil binabasa tayo ng tao doon sa kanilang mga buhay. Tama? Kung paano nilang binabasa yung buhay natin, dapat maka-impluwensya ito sa buhay din naman nila. Just like one said, if you touch the lives of the people, then you are the gospel to those people. Tama? Kapag nahihipo daw po natin o naabot po natin yung buhay ng mga taong nakikinig sa atin, nagiging ibanghelyo tayo, nagiging mabuting balita tayo para sa kanila na nakikinig sa atin. Amen? If you touch the lives, narinig ko ito kay Rick Warren, if you touch the lives, okay? Sana ako. Yun. If you touch the lives of the people, then you are gospel to those people, or you're a gospel for them. So, come. Sabing gano'n, no? ng talata po natin. Come, let us reason. A remarkable call. Pangalawa, as a radical cleansing. Makikita natin yun sa verse 18, letter B. Anong sabi? Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Sabing ganun, kahit na yung kasalanan mo ay mapula, okay? Magiging maputi siya kagaya ng niebe o ng yelo. At kahit ang kasalanan mo ay matingkad na pula, ay magiging maputi siya kagaya ng balahibo ng tupa. So, makikita natin na yung una is snow, and then yung wool. Letter A, as snow. Sabing ganon, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Kahit ang kasalanan mo ay matpula, magiging maputi ito kagaya ng niebe o kagaya ng yelo. Anong ibig sabihin nun? As white as snow. It's a pristine white actually. No, pag sinabi natin pristine white, ito yung original white. Okay? Natural na kulay niya yun yung puti ng yelo. Tama? Which signifies the total, complete, and infinite removal of sins by God. Kinakatawan po nito, sinisignify po nito, nilalarawan po nito ang buo, kumpleto, at sukdulan na pag-aalis ng kasalanan mula sa atin ng Diyos. Makikita natin yun sa Psalms 103, verse 12. Anong sabi? As far as the east is from the west, so far as to remove our transgression from us. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, ganun din kalayo, inaalis ng Panginoon o ng Diyos ang ating mga pagsalangsang sa atin. Anong pinapakita? This illustrates that forgiven sins are totally separated and will not be held against believers by God. Ipinapakita nito na yung mga pinatawad na kasalanan ay lubos na inihiwalay, okay? At hindi na inaalala pa laban sa atin na mananampalataya ng ating Diyos. For since the east and the west never meet, nagmi-meet ba yung east and west? Hindi. Di ba? They're going to opposite or separate direction. Tama? So they never meet. Hindi sila nagtatagpo. Okay? This illustrates that forgiven sins are totally separated and will not be held against believers by God. For since the east and west never meet, thus symbolizes that God removes sins totally and infinitely. No, pinapakita nito na inaalis ng Panginoon yung kasalanan po natin ng buo at sukdulan. Anong kanta yon? Sa sukdulang biyaya mo. So, yun po yun. Isaiah 43:25, ano pong sinasabi? Sabi ganito, even I am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Ako nga, ang nag-aalis ng iyong mga pagsalangsang. Okay? At para sa aking sariling karangalan, for my own sake, hindi ko na yun inaalala pa.
Okay? Anong ibig sabihin nito? The phrase even I, emphasizes that forgiveness of sins is divine initiative. Ipinapakita nito na yung kapatawaran ng mga kasalanan, ay gawa ng Diyos. Gawaing banal. That God alone has the power and authority to erase sins. Na ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang, ang merong kapangyarihan at otoridad. Para Para tanggalin o para burahin ang ating mga kasalanan. Naalala ninyo, minsan nagpapagaling yung ating Panginoon, yung nakahiga sa mat, yung paralyzed. Pagkatapos, kinukwestiyon siya ng tao, bakit niya ginagawa yun araw ng Sabat? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ano ba yung mahirap gawin? Yung kasi pinatawad pala niya. Yung patawarin ko siya, o sabihin sa kanya na bumangon ka at lumakad ka, iwanan mo yung mat mo. Ano mahirap gawin doon? Yung lumakad, yung sabihin mo, kasi kapag pinapatawad ka na sa kasalanan mo, hindi naman niya alam yun kung nangyari talaga eh. Pero kung lumpo siya sabihin ko, tumayo ka riyan, mahirap yun. Pero para patunayan sa mga taong naroroon na meron siyang kakayahan para burahin yung kasalanan ng tao, patawarin ito, anong ginawa niya? Pinatayo niya yung tao, tsaka niya pinatawad ito, ginawa niya pareho. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay. So, that God alone has the power and authority to erase sins, and that erasure or blotting out means removing or washing away the transgression entirely. Tama ba? Yung sinasabing gano'n na pag-aalis o pagbura ng kasalanan, nangangahulugan nito ng pag-alis o paghuhugas ng ating mga pagsalangsang sa kaniyang kabuuan. Okay? Here, for my own sake, means that God forgives sin to uphold His own character. Nang sabihin ng Panginoon para sa aking sariling kapakanan, nang sabihin ng Panginoon yung bagay na yon, nangangahulugan na ang pagpapatawad ng Diyos ay nakabase sa kanyang karakter. Tama? Hello? For God's grace and mercy is rooted in His righteousness and faithfulness to His promises and not due to human merit or because people earn it. Sapagkat ang biyaya ng Diyos at yung kanyang kahabagan ay naguugat doon sa kanyang katuwiran at sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako, at hindi ito dahil sa merito ng tao o dahil pinagtrabahuhan natin at inani natin. Okay, yung bagay na ito. Okay, for God's grace and His forgiveness is complete. Nung sinabi ng Panginoon, naganap na yung kanyang biyaya at kapatawaran, kumpleto na. And nothing we can add up to it. At wala na tayong pwedeng idagdag pa doon. Tama? Naalala ninyo yung anong tawag doon? Sensya na, hindi. Nagbablanko. Yung ginagawa natin pag nag-share. WWN, naalala ninyo, ano sabi doon? It cannot be earned. At saka hindi wala tayong dagdag doon. Di ba? Yung meron tayong ilustrasyon, tama? Hello? Meron tayong ilustrasyon doon na merong binigay, merong may kaarawan, tama ba? At pagkatapos, kung babayaran mo yon, sasaulian mo yon, o kahit magdagdag ka lamang ng halaga sa kabuang halaga, ay hindi na magiging regalo yon. Okay? Wala ka nang pwedeng idagdag yon. Done deal na yon. Tinanabaho na ng Panginoon yon dun sa krus ng Kalbaryo. Tama ba? Okay, so anong punto? It's clear as white as snow that when someone recognizes a sin and comes to the Lord for forgiveness, malinaw pa doon sa kaputian ng niebe, na kapag ang isang tao kinilala yung kanyang mga kasalanan at lumapit siya sa Panginoon para sa kapatawaran o humingi siya ng tawad dito, his sins will be removed from him. Tama? Itatanggalin yung kasalanan sa kanya, blotted out and fully forgotten. Yun ang kagandahan doon no? Hindi lamang tinatanggal, hindi lamang inaalis, at pang ginagawa? Kinakalimutan. Bagay na hindi natin magawa, yung forgive and forget. Sige, napatawad ko na yun Pero pag nakikita ko talaga siya, naiinis ako
Pero hindi ko makalimutan. Tama? Pero ang Panginoon, nung pinatawad niya tayo, kasama doon yung paglimot sa mga kasalanang ginawa natin. As if that He never committed any mistake in His whole life. Na para bang hindi tayo nagkasala kahit na kailan. Amen? Amen. So ganun yung ino-offer na kapatawaran ng ating Panginoon. A radical cleansing. Okay? Ayan. Alam niyo yung kwento riyan sa Rolls Royce? Pag-usapan natin. Merong isang business tycoon na nagbakasyon sa Inglaterra. At habang nagbabakasyon siya ron, he had fun na bumili ng isang Rolls Royce. No? Nakatuwaan niya, nagustuhan niya na bumili ng isang Rolls Royce dahil sa libreng payong nito. Hello? Familiar kayo? Hindi naman tungkol yun doon. So, meron pong isang business tycoon. Nasa Inglaterra siya, Pagkatapos habang naroon siya, ay meron siya nagustuhan na isang bagong labas na Rolls Royce at binili niya ito. At pagkatapos gusto niyang extend yung kanyang bakasyon, nagpunta siya sa Pransya. Alam po ninyo kasi mula Inglaterra, mula doon sa London, merong tunnel yun doon sa may English Channel. Meron yun din yung tunnel sa ilalim, papunta naman sa France. Nga parang ganon. Merong daanan ng tren, meron din daanan din yung mga cars. Okay? So gusto niya extend yung kanyang bakasyon at naipasya niya na magpunta ng Pransya. Pagkatapos niya magpunta sa may yung merong tower? Sa Paris, no? Pagkatapos niya magpunta sa Paris, doon sa Eiffel Tower, napagpasya naman niya na magpunta doon sa south ng Pransya, doon sa Nice, sa Marseilles, okay, doon sa mga mayayamang lugar, doon sa Cannes, gusto niya naman magpunta ron. Now, along the way, habang bumabiyahe mula doon sa may Paris, papunta po ng Nice, yung mayamang ito, nagkaroon ng problema. Yung makina ng Rolls Royce, pumalya, huminto yung Rolls Royce. Okay? At pagkatapos noon, tumawag, yung lalaki o yung business tycoon doon sa paggawa ng Rolls Royce sa Inglaterra, at sinabi niya, yung problema. Agad-agad yung company o yung paggawa ng Rolls Royce sa Inglaterra, nagpadala ng eksperto, sakay ng private jet, dala yung mga makabagong gamit, pinadala yung mga eksperto para puntahan, okay, yung mayaman na nakabili ng Rolls Royce sa kanila para gawin yung problema nito. Pagkatapos noon ay sa uli yung Rolls Royce sa original condition niya. Okay, nagawa. Ibig sabihin, sa madaling sabi, naayos po yung problema ng Rolls Royce. Okay? Ang totoo, ayaw naman talaga ng business tycoon na tipirin yung pagpapagawa ng Rolls Royce, At handa siyang bayaran kahit na magkano. Ang kailangan lamang, gusto niya maibalik yon doon sa original kung paano niya binili ito, kung paano niya nagustuhan yung coaching ito. So, naibalik yun sa dati. Kaya lang, lumipas na nakabalik na siya, doon sa bayan niya, doon sa country, nakauwi na siya sa kanila, at pagkatapos lumipas na yung araw, naging linggo na, naging buwan na, hindi siya nakakatanggap ng, anong tawag doon, ng bill. Kung magkano yung babayaran niya doon sa pagpapagawa ng Rolls Royce. Kaya inutusan niya yung kanyang sekretarya, sabi niya, tumawag ka nga ron sa Rolls Royce factory, itanong mo kung magkano yung yung babayaran natin. So, yun ang ginawa ng sekretaryo, ng sekretarya, tumawag siya doon sa Rolls-Royce office at tinanong kung kung magkano na yung babayaran nila sa pagpapagawa ng Rolls-Royce na nasira ng business tycoon o ng multi-billionaire. Alam po ninyo, sumagot yung sekretarya doon sa office naman ng Rolls-Royce, doon sa tono ng mga Briton, sa estilo ng mga Briton. At ang sabi niya, ganito. Dapat si ate magsalita nito Nagtuturo ka ng English Yung meron bang accent ng Briton, ang sabi kasi ganito,
We have no recollection or record of any Rolls-Royce having ever had a breakdown or being in need. Basahin ko lang sa sarili kong tono. Hindi ako marunong eh. Okay, sabi niya ganito, we have no recollection or record of any Rolls-Royce having ever had a breakdown or being in need of repair anywhere in France. Sabi niya, wala kaming rekoleksyon, wala kaming maalala at wala sa listahan namin na merong Rolls-Royce na pumalya at nangailangang gawin saan mang lugar sa Pransya. Susundan po ba ninyo? Yung pangyayaring yon, dahil kasiraan ng kumpanya, kinalimutan na nila yon. Hindi na nila sinisingil ng bayad yung mayaman. Kahit gumasos pa sila doon sa jet, kahit nagbayad sila ng malaki doon sa mga expert, para maibalik yung Rolls-Royce sa kanyang original condition. Kinalimutan niya na yon. Okay? Hello? At pinapaalala nito, kung papaano rin namang kinalimutan ng Diyos, gaano man kalaki, yung mga kasalanan natin. Sabi nila ganun, wala kaming maalala na merong Rolls-Royce na nasira. At wala kaming maalala na merong kaming nirefer na Rolls-Royce kahit saan mang lugar dyan sa may Pransya. Hello? Nasusundan po ba ninyo? So, walang bayad na nangyari. Hindi nagbayad yung mayaman, tama? Dahil kinalimutan na ng Rolls-Royce company, okay, ng car factory, okay, yung sira na nangyari doon sa Rolls-Royce na nabili ng business tycoon. Tagal, nag-i-slow. Okay. Pangalawa, ano yung una? As snow. Pero nung sabi natin kanina, white as snow and white as letter B, as wool. Okay, makikita natin yon sa verse 18, letter B. Ang sabing ganon, though they are red like crimson, they shall be as wool. Kahit pa ang kasalanan nila ay napakatingkad na pula, magiging maputi ito, kagaya ng balahibo ng tupa ng wool. Okay, anong ibig sabihin natin doon? Yung kanina, ano yung kanina? Original white, pristine white. Ito naman, process white, process whiteness. Okay? A deliberate enhancement by processing the materials to achieve a higher and more consistent, brighter white color. Okay? Pinoproseso ito sa proseso, lumalabas yung mas matingkad at mas consistent, na matingkad na pagkaputing kulay ng materyales. Okay? And it signifies our day-to-day cleansing from dirt and stain of sin in the process of sanctification. At nilalarawan po nito yung pang-araw-araw nating paglilinis, ng mga mansya, ng mga dumi, mula sa kasalanan na nakukuha natin from day-to-day of our lives, sa proseso ng sanctification. Alam po ninyo yung wool? Hello, alam po ninyo yung wool kung ano yon? Ano yung wool? Okay. Yung wool po kasi, yung curly undercoat ng tupa. Nakikita nyo yan, di ba yung balahibo ng tupa, pag tinignan nyo yan, marumi yan. Minsan pag matagal lang hindi naliligo, nalilinis. Minsan kulay beige, minsan kulay gray. Tama, hindi naman sila kulay puti na talaga dahil kung saan-saan sila nagsusuot at napupunta. Pero kapag tinanggal mo yung pangibabaw, yung curly coat nila, tsaka pa lamang lumalabas yung balahibong, kung tawagin, wool. Tama? Yung maputing parte ng balahibo ng tupa. Yung ibabaw, tatanggalin mo, kaya proseso. Hindi siya pristine. Ipaprocess mo para makita mo yung kaputian talaga ng tupa. At alam po natin, para maging tela yon, anong ginagawa? Pagkatapos i-shave yung tupa, kinukuha nila yun dun sa tupa at pagkatapos pinoproseso yon, inuhugasan yun sa mainit na tubig, merong sabon, okay? Tapos binabrush pa nila yon, kung saan-saan pa nila binababad uli yon. Tapos ilang pang proseso ang pagdadaanan sa pabrika, sa makina, para makuha kung ano man yung desire mo na nakaputian. O kung gusto mong palitan ng kulay, pwede rin. Kaya lang inaaral kasi natin ngayon yung white
yung white as wool. Para makita o para makuha mo yung desired white na nais mo, kinakailangan ng dumaan sa isang maselang proseso. At gayon din naman yung bawat isa sa atin. Tama? Narurumihan tayong araw-araw eh. Okay? Pag galing sa eskwela, pag galing sa trabaho, pag uwi sa bahay, bago matulog, magpupunas at least yan eh, no? Bago matulog. Tama? Magtutoothbrush uli. Okay? Tama ba? Gagayahin natin palagi si Pastor. Si Pastor talaga, nakita ko yan every time. Eh, no? Kasi madalas ako sa CR, nakikita ko yan pagkatapos ng morning service, nagtutubras na lang bago uli yung malubilo sa atin, sa afternoon service. So, ganun. Dapat lagi tayong naglilinis ng ating sarili, ng ating mga katawan. This is a process whiteness, delivery na, nabasa ko na po yun, ano po? Okay? Ayan, kilala ninyo si Lord Lancier. Si Lord William Lancier. Isa siyang painter. Okay? Nagkaroon ng pagkakataon na niimbitahan si Lord Lancier doon sa isang Scottish mansion para magbakasyon doon. No? Nagkaroon siya ng imbitasyon para magbakasyon lamang sa isang Scottish castle o mansion. Pagkatapos habang naroroon po siya, isang umaga umalis po yung buong pamilya ng may-ari ng Scottish mansion na yon para iwan muna sa kanya. Sariling-sarili niya yung buong mansyon. Okay, syempre kasama na yung mga katulong na iniwan sa kanya. Okay, nung araw na yon, naipasya niya na mag-ikot, nalibutin yung mansyon at yung makita yung kabuuan nito. Habang umiikot siya, may nakita siyang bahagi ng pader na merong mancha. Galing yon sa isang water soda na naitapon, aksidenteng naitapon doon sa wall sa bahagi ng wall ng mansion. Okay? At bilang isang pintor, alam po ninyo, nakita niya na pangit tingnan dahil kadedekorasyon pa lang actually ng wall dahil darating nga siya, no? At pagkatapos nangyari yung aksidente na yon, para ipakita yung pasasalamat niya doon sa mga tao, sa pamilya na nag-imbita sa kanya, na ipasya niya na yung mancha doon sa wall ay takpan sa magitan ng kanyang obra. So kumuha siya ng mga gamit niya, ng pintura, at pagkatapos gumawa siya ng pintura, ng disenyo, anong tawag dyan? Ng mural, parang gano'n, ng mural, kasi wall eh. Gumawa siya ng mural, gumawa siya ng isang poles. Okay, doon sa wall, kung saan yung poles mismo pumapatak doon sa mancha na naiwan doon sa wall ng Scottish mansion. Okay? Tinakpan niya. Nakikita po ba ninyo? Actually, hindi ako sigurado kung yan mismo yung painting doon sa wall eh. Pero painting din talaga yan ni Lord Lancier. Ginugil ko kasi, actually matagal na siyang kwento, matagal na siyang preacher story talaga yan. At ginagamit yan ng mga ngaral, yung kwentong yan, dahil may kinalaman talaga yan, paano hinugasan tayo, ng ating Panginoon. Wala akong ma-google. Kaya hindi ako sigurado kung yan mismo, pero ganun po ang pangyayari. Gumawa siya ng pintura, ng larawan, ng isang talon na bumabagsak, pumapatak, doon mismo kung saan naroroon yung stain sa pader ng mansyon. Tama ba? Hello? Hinugasan sa madaling sabi. Okay? Dalalin niyo sa St. Peter, balik muna natin. Dalalin niyo sa St. Peter, yung hugasan sila sa paa, tapos ayaw niya. Tama? Ayaw niya eh. Sabi niya ganun. Pero sabi ng Panginoon, pag di ko ginawa yun sa'yo, wala kang bahagi. Nalinis na kayo, sabi ng Panginoon, ang kailangan lamang hugasan, yung mga bahagi ng katawan na narurumihan. Tama? Kung daldalera ka, hugasan mo palagi. Magtutulbas ka palagi. Hello? Susundan po ba natin? Hugasan. Ang sa kanila kasi, kaya meron mga tapayan sa mga tahanan. Meron kasi silang public bath, Pagkatapos maligo doon sa public bath, nahugasan na, malinis na sila. Pero pag naglakad sila doon sa lupa, wala pa namang simento nung araw, pag naglakad sila sa lupa, narurumihan uli yung paa. Kaya bago sila pumasok ng bahay, naghuhugas uli sila ng paa.
Yun ang pinapakita doon. Ang sabing ganoon, kinakailangan nating patuloy na maghugas dahil patuloy din tayong narurumihan. Amen ba? What we're saying is that though we already receive total cleansing by believing the good news in accepting the Lord, as long as we're here in the world, we still need to wash parts of our body that gets dirty every day. Nahugasan na tayo, nalinis na tayo ng salita ng Panginoon at saka ng dugo ng ating Panginoon. Pero patuloy pa rin tayo nabubuhay sa mundong ito. Lumalakad pa rin tayo, nagjo-journey pa rin tayo sa mundong ito. At narurumihan tayo sa bawat araw. Kaya kinakailangan kinakailangan pa rin yung patuloy na paghuhugas yung mga bahagi ng ating katawan na narurumihan. Pangatlo, last point, ayan, a real consequence. Makikita natin yon sa verses 19 to 20. Tama ba? Ba't nabitin yon? Okay. Letter A, the joy set before us. No, verse 19, sabing ganon, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kapag naging masunurin ka, kakainin mo yung bunga ng kalupaan. Okay? Anong pinapakita? Here we see that in our response to the invitation, the Lord promised blessing and prosperity provided if we're going to be obedient to His calling. Pinapakita rito, nakikita natin dito, no? Dahil sa pagresponde natin sa imbitasyon ng ating Panginoon, nangako naman ang Panginoon sa atin, natatanggap tayo ng mga biyaya at pagpapala ng prosperidad. Pero kailangan na maging masunurin tayo sa kanyang pagtawag. Tama ba? Hello? Hello? Amen. Dahil merong consequence kapag we refuse yung tawag sa inyo, sa atin, ng ating Panginoon. Okay? Letter V. Tama ba, no? Kanina the joy set before us, nagano na, no? Okay. Letter B, the judgment set before us. Makikita natin yun sa verse 20. But if you refuse and rebel, sabing ganon, you shall be devoured by the sword. Pero, no, kapag tinanggihan natin at nagrebelde tayo, okay, sabing ganon, mamamatay daw tayo sa magitan ng tabak. Now, by using contrasting word, no, yung but, here we are warned by the Lord that there will be a real consequence when we refuse and rebel, no? Sa paggamit ng Panginoon dun sa contrasting word o dun sa opposing word, the but, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kapag kusa natin tinanggihan yung pagtawag niya sa atin at pagkatapos hindi tayo sumunod, pinili nating hindi sumunod, nagrebelde tayo, meron yung tiyak na kabayaran. At makikita natin yun, kung ano nangyari doon sa mga Israelita sa loob ng 40 taon sa disyerto. Ano nangyari doon? Ano nangyari? Nagutom sila? Ano pa? Alam po ba ninyo, sabing ganon, nung lumabas sila tinawag sila, palabas doon sa Egypto, they were called, out from Egypt. Tinawag sila palabas sa Egypto, at nung lumabas sila doon, meron silang bilang, sabing ganon, around mga 2.5 million. Kasama yung mga taga-ibang bansa na alipin din, na sumama sa kanila. Okay? Kaya nung si Caleb kasi, hindi yun Hudyo hindi yun Israelita, isa yun sa mga sumama sa kanila, taga-ibang nasyon siya. So, merong 2.5 million, Pero alam po ba ninyo, sa 2.5 million na yun, ilan lamang yung nakapasok sa promised land, yung nakarating sa pangako ng Panginoon? 2 lang. Sino yun? Si Donald Dillinger, at saka si Dasset Daniel. 2 lang, si Joshua, at saka si Caleb. Bakit? Sila yung lang yung sumunod sa Panginoon Kasi pinapaatake na ng Panginoon sa kanila, yung Canaan, ayaw nila, natakot sila Okay? At pagkatapos, nagrebelde pa sila. At sa kakarebelde nila sa Panginoon, nauubos sila doon sa
sa may wilderness. Katapos-tapusan, pati si Moses hindi nakapasok sa promised land. Namatay din si Moses. Ang nakapasok, yung mga pinanganak, habang nasa biyahe sila, naroon sila sa journey. Isipin mo yun? Isipin mo yun kung lahat tayo mamabatayan. No? Tapos yung mga anak lang natin, yung makakapasok dun sa promised land. So ganun yung nangyari sa kanila. At lahat ng yun nangyari, ano? Dahil hindi sila naging masunurin doon sa tawag ng Panginoon sa kanila. Kagaya natin, tinawag tayo ng Panginoon, kagaya nila, tinawag sila mula sa Ehipto, palabas sa Ehipto, patungo sa promised land. Tayo din, we are all called out once. Tama ba? Tama ba ako? O, tama. We are called out once. No? We are called out from darkness. Tama. We are called out once. We are called out from darkness, sabing ganon. Tama ba? Patungo rin naman sa isang tahanan na pinangako ng Panginoon sa atin. Okay? So meron ng aral, meron ng lesson mula sa karanasan ng mga Israel. Sana lang wag natin gayahin iyon. Sa pagtatapos, anong punto natin muna? So from this point we are being reminded that the promised blessing are only for those who are willing and obedient to the calling of the Lord. Yung pangako ng Panginoon na biyaya ay para lamang, natatanggap lamang ng mga sumusunod sa pagtawag o sa tawag ng Panginoon sa kanila. But for those who willfully, yung sadya na tumatanggi and go against His voice at hindi sumusunod, lumalaban sa kanyang boses o sa kanyang tinig o sa kanyang salita, sabing ganon, a real consequence will definitely come their way. Kagaya na nangyari sa Israel. Anong conclusion natin para sa bagay na ito? For our conclusion, the invitation of the Lord is for everyone. He's calling out in the streets, in alleys, in highways, in parks, in houses, in offices, in malls, in marketplaces. Okay? And no matter how you're dressed or if you're dirty, He knows you have your reason and He wants to hear it from you. Ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa lahat, para sa bawat isa. Tumatawag siya sa mga lansangan, sa mga makikipot na daan, sa mga eskinita, sa mga pangunahing daan, sa mga parke, sa mga tahanan, sa mga opisina, sa mga mall, at sa mga palengke na nawagan ng Panginoon. Kahit saan yata, merong nangangaral ng salita ng Diyos. At hindi mahalaga kung ano ang suot mo. Hindi rin mahalaga kung marumi ka. He knows you have your reason. Alam niya meron kang dahilan sa bagay na yon. And He wants it to hear from you. O He wants to hear it from you. At gusto niya yun mismo marinig. Kanino? Sa inyo rin mismo. Tinatawag kayo, personal ng Panginoon, at gusto niyang personal din na marinig yung mga rason ninyo o yung mga rason ng bawat isa sa atin na naririto ngayon. Anong sabi? Come and let us reason, He said. And though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Halika, magpaliwanagan tayo, magkatuwiranan tayo, sabi ng Panginoon. At kahit na ang kasalanan mo ay mapula, ang sabi ng Panginoon sa atin, magiging maputi siya, kagaya ng yelo o kagaya ng niebe. Amen ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat.